The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Okay, welcome mga kaututang dila. This is Jay. And this is Reggie. And this is Chupat. Okay, so ngayon, ang magiging topic naman namin is medyo late namin din sa trend na to. Okay. Kasi kaka-recording na ulit namin. Pero this is regarding dun sa issue kay Maris Racal, Anthony Jennings, and sama na rin siguro si Rico Blanco kasi siya yung nasa wheelhouse namin eh. Siyempre yung partner ni Anthony. Si Jam Villanueva. Hindi ko alam pangalan nun. Hindi Anthony Tabernal. Hindi Anthony Tabernal mga INC. Si Anthony Jennings. Kasi Anthony, tapos si Anthony Jennings, di Anthony Tabernal, tsaka hindi si Maris Umali. Hindi si Maris Racal. Racal to Hindi mga broadcast. By the way, kami ngayon? Ito, sponsor ba yan? hindi, gusto ko lang na, kasi paborito ko to, Fritos Ring. Halos wala nang nagbebenta nito. Sa Lazada ko na ino-order. Yan. Baka gusto nyong bumili. Fritos Ring. Mga sari-sari store naman dyan, yung benta naman. Baka gusto nyong bumili para hindi pa sila magsara. Kasi wala naman eh. Yung paborito kong pompoms, hindi na siya ganun Pero meron pa ako nakita ng pompoms. Meron nakabili ako, hindi na siya ganun artificial flavor masyado. Kasi dati pag kumain ka, talaga yung mukha mo mag-orange. Ngayon, hindi na masyado. Pero syempre, meron pa rin kaming Lays. Yes. Dami natin pasakali So ngayon, balik na tayo kay Maris at Kay Anthony. Ngayon, yung issue na yan, totoo lang. Medyo komplikado. Kasi, in a way, talo talaga dyan si Jam kung magkakasuhan. Kasi bawal niyang ipinablik niya yung post na mga screenshot, tapos mga video, Screenshot talaga, tapos yung kanyang kasi common sa internet kumalat yung issue, cyber live. Screenshot nino ba yun? Screenshot ng ng mga conversation ni Maris at saka ni Anthony. Tapos meron ding conversation niya tsaka ni Anthony. Tsaka yung mga halik-halikan nila. Medyo may data privacy tayo. Without the consent of the other party, you can never post it publicly. Sa lumang batas, wiretapping yun. Pero ngayon, may cybercrime na tayo. Cyber So, yun nga. At saka nga, privacy natin na umiiral. Pero in a way naman, ang naman kasi diyan, pag nagdemanda naman yung dalawa, yun, career suicide naman yun. Kasi lahat ng tao nakita na biktima si Jam naglalandian sila habang may karelasyon ng isa. So parang ang sabi doon, kapalmoks na nga lang kung ididemanda mo pa. Kasi ikaw na yung nakapinsala ng relasyon. Ikaw pa yung magdidemanda. So naawa rin naman ako kay Rico Blanco kasi sabi nila, panahon pa nang magkarelasyon pa rin si Maris Racal at si Rico Blanco. Magsisimula na sila, Hindi naman ako naawa kay Rico Blanco. Hindi, naawa ko kasi napag-try doon din sila. Sinabi, parang nangyayari kasi nung umpisa, it's parang lumalabas na sinisisi kaya nagkahiwalay sila is Rico Blanco's fault. Dati nung wala pang nasa third party kasi parang pinapalabas na masyadong
seloso. Masyado daw, parang possessive daw si Rico Blanco. Yun masyadong lumalabas siyang possessive. nagsiselos siya na wala naman dapat pagselosan si Rico Blanco. Nung nag-out na to, edi nagkabisto-bistuhan na talagang totoo yung nararamdaman ni Rico. Kaya siya nagiging possessive dahil nga doon sa nararamdaman niyang may something. May alam na siya. Ayaw lang niyang sabihin in public na yung dahilan talaga. Dahilan. Kasi ayaw niyang masira ang career siguro ni Maris ng panahon na yun. Ang sabi daw, kaya lang tahimik si Rico Blanco kasi hindi siya marunong mag-screenshot kasi Hindi nga. Pwede kang gumamit AI Sabi mo sa cellphone mo, screenshot. Ang ibig sabihin ko lang doon, napaka-gentleman ni Rico Blanco. Hindi, sa akin naman, hindi ako naawa kay Rico Blanco. Alam mo bakit? Nag-jowa niya pa rin naman si Maris. Sa bagay. Okay. Dapat ka pa rin doon. Jackpot ka pa rin, di ba? Without any Kaso, syempre, masakit pa rin yun na iputan ka eh. Hindi naman, technically, kasi, ang nangyari kasi, ang pagkakaintindi ko, nagkakaroon na siya ng feelings dun sa isa. Sino? So, nakipaghiwalay siya. Muna. Nakipaghiwalay siya, pero hindi niya sinabi na yun yung reason. Kasi, syempre masisira nga yung career nila eh. So, hindi niya sinabi. Ang sinabi niya lang, siya yung may problema. Diba yun yung sinabi, yung umiyak-iyak pa nga si Maris, diba? Hindi specific. Hindi niya yung specific na, kumbaga, tinanggi niya pa nga na si Anthony yung reason. Pero, ano man yung, dahilan, hindi ko kasi masabi na iniputan siya kasi hindi naman, kasi nakipag-break naman kasi si Maris sa kanya. Okay, so nakipag-break na muna. Hindi. Although sabi nung iba, nung time na sila pa, meron na. Pero ang point pa rin doon is nakipag-break siya. Kumbaga, hindi niya pinagsabay or hindi niya itinago na siguro. Ayaw niya sa relasyon nila ni Rico. Tsaka, yun nga, sabi mo nga nung nakaraang episode, karamihan din kasi talaga ng May-December love affair, hindi talaga nag-work. Kasi nga marami silang siguro, isa na to siguro. Marami silang gap, marami silang kasi halos 30 years old yung gap nila. Almost kasi 27 years old si Maris, 51 na si Rico. Laki talaga, laki ng gap. Maraming anak na rin niya yun, di ba? It makes sense na parang ganun na nga. Pero swerte ka pa rin, Rico. Kasi bata yung naging maganda si Maris. Sexy, di ba? Yes. Talagang isa yung parang sabi nga sa mga binabinata, trophy daw. Trophy wife. Trophy. Tsaka yun pa, isa pa yun, hindi ko masasabi na iniputan siya kasi hindi naman sila kasal. Diba? Sa bagay. Diba? Hindi naman siguro yung place lang sa kasal yun. Pero naglilibid na ba sila noon? Hindi rin. Kaya sabi ko, okay lang doon. Tsaka, ang lang doon, yun nga yung doon sa babaeng isa. Yung sa side ni Kaya. Siya talaga yung sabi natin biktima siya. Kasi siguro sa kanya, nangyari yung kasi ang kwento is, close siya kay Maris. Na nagchat-chat pa silang dalawa, nagkakamustahan, lumalabas, kumakain. Okay. Saka, parang sa kanya, pakiramdam niya siguro, na-traitor siya or na-ahas siya, di ba? Normal naman sa yan, di ba? Yung mga best friend ng girlfriend, minsan yun yung sa BPO, normal yan. Di ba sa BPO? Nagtatalo-talo Oo. Yung mga TL laging single pagka may bagong batch. Lalo na pag merong outing sa Pansol. Tapos meron na pagkalabas, pagkataas outing. Yung Pansol, taguan ng kabit yan eh. Oo, yan eh. Ano ba yun? Team building capital of the BPO in Luzon. South Luzon. In Luzon. Kahit yung mga nasa Manila. Kahit naman nasa Bulacan na BPO, dyan tataka ko, ang dami ng paliguan sa Bulacan eh. Pero talagang pinipilit talaga nila Pansol. Mainit daw kasi hot spring. Hot spring ba? Mainit din ang tagpo minsan doon. Yun nga, kaya nga. Naalala ko tuloy yung nagbato ng
Yung mga nagbato ng mga gamit. Gamit sa ano. Huwag na natin gagawin yun ng mga kababayan. Yung mga yung sinira yung gamit masyadong sa resort. Masyadong entitled na yun. Matagal na yun. Isang taon siguro yun. Tapos, pero di umano sabi rin ni Maris, di ba siya? Nag-damage control siya. Nag-damage control siya or nagsalita siya na sabi niya, hindi raw niya alam na may karelasyon may karelasyon pa si na nagsimula sila. Parang ang alam daw niya, break na. Tapos yun yung sabi ni Maris. Tapos, ewan ko, siguro, hindi ko kasi mapaniwalaan yung kwento niya based on dun sa screenshot. Ako rin. Kasi parang narinig ko siya mismo nagsalita nung press conference na gano'n. Na parang sabi nga nila script kasi may binabasa. Sa akin okay lang naman yun. Okay lang yun. Kung siya nagsulat. Para lang hindi siya mawala. Para yung emotion niya is medyo makip lang niya ng konti. Okay lang sa akin yun. Pero ewan ko, pero hindi ako convincing. Hindi ako convincing na... Tapos nakasuot pa siya ng kagaya ng suot ni Sadness. Talagang malungkot siya. Parang pinapakita niyang malungkot talaga siya. No? Ano bang statement naman ni Anthony? Ano ba naging statement about this? Ang sabi niya lang, sorry po sa dalawang babae, mga nasaktan ko at mga nadamay. Humingi po ako ng pasensya. Parang ganun lang. Ganun lang ka-general yung ano niya. I am sorry lang. Ang ano kasi, ang ano ko doon, si Maris kasi ang dami pang detail. Pero yung detail niya parang hindi nagtutugma. Kontra. Inconsistent yung mga... Hindi mo masasabi kontra, pero mas masasabi inconsistent. Inconsistent, hindi mo hindi mo mahirap magtagpi-tagpi. Mahirap dugtong-dugtong yung ano niya. Tapos ang sabi nung glam team niya na ang alam nga raw nila, break na yung si Anthony at si Jam. Okay. Syempre, glam team mo yan. Hindi naman sa pag-ano. Glam team mo yan eh. Supportahan mo yun. Syempre, pagka nawalan ng trabaho yan, wala rin kayong trabaho eh. Hindi naman sa pag-ano pero parang ang hirap kasi, ang labo kasi na hindi niya alam na sila pang dalawa. Tapos kinakamusta niya dun sa screenshot. Ngayon, given lang na totoo yung screenshot kasi aminin naman natin nagagawa na rin. Madali na yung Madali ng mandaya ngayon. Meron akong app na pwede ka makipag-chat kay sa mga celebrity, di ba? Di ba meron ng app na pwede mong boses ng celebrity? Di ba? So maraming siya, pero based dun sa mga lumabas lang na parang hindi talaga kasi ako mapaniwala kay Maris dun sa kwento niya kasi parang although hindi naman tayo nagmamalinis di ba? Aminin natin, kung talaga nagkagustuhan sila ang pangit lang doon yung part niya Anthony, dapat nakipag-break na lang siya dun sa babae. Hindi niya tinago, kasi parang pinaglaro niya din pa rin yung dalawang babae kasi parang nagpaka-safe siya sakaling hindi sila mag-work ni Tapos meron pa siyang babalikan, parang gano'n gusto niya mangyari. Diba? Kasi ito nalaman ko lang din na hindi naman kasi ako fan nilang dalawa. Actually, kailig ko lang talaga ako. Si Maris talaga, nakilala ko siya through Rico Blanco breakup. Nakilala mo siya personally? Hindi, doon ko lang siya nakilala mo Kasi hindi ako mahilig talaga sa showbiz. Pero, siyempre, sa banda-banda, medyo updated tayo. Siyempre. Pero, nakakasama niya hindi ko siya talaga nakakilala before na artista, gano'n-gano'n. Hindi ko rin siya kilala. Ganun lang. Tapos, nung nabalitaan ko lately, doon lang talaga siya naging well-known sa... Kumakanta siya. Actually, naman talaga naging kilala ko si Maris Racal. Yung part na, yun nga, nung naging sila na ni Rico. Yung napanood ko yung nag-viral na tinuturuan siyang mag-drive ni Rico Blanco. Kasi di ba parang sabi pa nga nila, sana raw lahat ng nagtuturong mag-drive gano'n kagaya kay Rico Blanco, kalmado lang. Kasi iba pag nagturo galit na mali, sa kanan na mali ang kabig mo. Siya, kalmado lang. Okay lang, ganyan. Yun kasi rin yung difference pag matured na talaga yung kapartner. Nakakapanood ko rin yung video niya. Pag magkaano kayo iba yung... Pero in a way talagang ako yung nanghihinayang sa
parang maganda kasi yung ano nila eh, yung Chemistry ni Rico Blanco at ni Maris Racal. Kasi si Rico Blanco, naanuhan niya ng maturity si Maris. Tapos si Maris, nahahaluan niya naman ng pagiging fun si Rico Blanco kasi medyo seryoso si seryoso si tapos medyo ngayon nag-TikTok na rin siya noon di ba? Pero wala ganun talaga. Hindi sila match kasi hinahanap pa rin siguro ni Maris yung age niya. Siguro diba, tsaka sabihin natin siguro na-track din talaga siya doon sa. Tsaka hindi ako naman naramdaman nung nakita ko yung sa pelikula nila sa teleserye. Teleserye yung kay Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. Doon ko sila doon ko sila napanood na may chemistry. May chemistry talaga sila. Sabi ko, pero sabi ko, naisip ko, di ba may jowa inisip ko siya, pero although yung pelikula, pero ramdam mo yung ramdam ko yung nila, parang may something. Parang si Barbie Fortesa tsaka si David. Si Jack Roberto, di ba? Si Jack Roberto tsaka si Barbie Fortesa sila. Pero love team si David, ano nga ba yun? Licauco yata yun. Basta si David Licauco, tsaka yun nga, si Barbie niya sa Pulang Araw. Pero may nakanap pang teleserye. Yung si Maria Clara Ibarra. Yun, yung pelikulang yun. Pero hindi mo ramdam yung nila. Chemistry. Yung parang may Iwala na yata sila Barbie tsaka Jack. Hindi pa. Yun ang malupit kasi super yung closeness ni Barbie tsaka ni Mahilig kasi tayo David, pero ako nga din feeling ko parang wala sa kasi iba yung closeness nilang dalawa pag sa shoot sa mga labas, hindi naman sa shoot pag lumalabas may mga ganap sila, alam mo yung kita may closeness nila, pero alam mo yun nga. Tsaka totoo lang, siguro kailangan na rin ni Barbie tsaka ni si Jack. Oo. Kailangan na rin siguro nating mga Pinoy na matanggap na minsan yung love team lang. Hindi po pwedeng laging real life. Pero Aldab forever pa rin. Meron akong kilala artist Ayos na naging lahat ng leading niya, naging jowa niya itong artistang ito. Lahat ng naging leading lady niya. Naging jowa niya. Si Lloyd, di ba yan? Hindi. Kasi si John Lloyd, lahat din. Ang daming naging jowa ni John Lloyd, di ba? Oo. Pero hindi naman yung mga nakalab team niya. Si Sarah, hindi naman niya naging jowa si Sarah. Pero yung love team nila, tatlong pelikula yun. Kaya nga, pero meron akong kilala na na talagang lahat ng naging niya, lahat naging... Ito ba yung nasa Senado? Senado, hindi. Kasi si Robin, ganun din lahat ng... Lahat yan. Oo. Ito? Oo. Oo. Lahat yan, naging jowa niyan. Oo. Kung daw nagkakamali Naging jowa niya ba si Pia? Pia Kayatan? Pia... Works back. Naging love team po niya. Nagkaroon sila ng pelikula Parang hindi. Pero almost lahat. Nagaling kasi mag-basketball yan Shoot. Di ba? Malapit siya. Basketball yan. Nagpe-play yan Munti ka na PBA yan Kaya lang, mas gusto niya maging artista. Siyempre, mas malaki kita sa artista Kaya nga yung mga basketball player ng PBA nag-artista Kasi mas malaki ang hatak ng showbiz talaga. Kumbaga maging player ka. Pero yun nga, anong tingin nyo sa yung karir ng dalawa? Feeling ko, ang Pinoy naman mabilis makalimot Lalo na may chemistry naman kasi sila talaga Kasi nangyari na yun dati, di ba? Pinag-partner dati si Marian Rivera at Dingdong Dantes. Pero mag-jowa pa nung dati si Dingdong at si... Antoinette. Hindi, si... Karin. Hindi, pero naging jowa si Antoinette. Yung edad natin. Layo. Balik natin. Pero naging sila niya. Pero di ba? Meron din nagkahiwalay sila Dingdong, naging sila ni Marian. Ngayon mag-asawa na si Maria. Kasi pinag-partner lang muna sila sa love team. Eventually, naging talaga. Ano din kasi, sa akin naman,
magpakatotoo lang, syempre, lagi niyang kasama sa trabaho. Syempre, Oo. may chances talaga na ma-fall siya. And since hindi naman sila kasal, hindi naman natin sila po pwedeng pigilan. Oo. Unless Hindi hindi pa mo sila pagbabawalan ng batas eh. Oo, kasi di pa naman sila kasal. Kung kasal na sila siguro, yun Oo, ang bawal. pwede kayong makakasuhan ng bigam. Kaya lang, yun nga, siguro, ang masasabi ko na lang sa kanila, since sila naman yung nakasakit, maging ano na lang sila na wag na nilang kasuhan kasi may mga nagsasabi na kasuhan daw nila si Jam. Wag na nilang kasuhan kasi career suicide din yun sa kanila. Kasi kumbaga nag-react lang din the way si Jam, di ba? Nag-react lang talaga siya as bilang tao. Di ba? Nag-react lang siya bilang tao kasi nasaktan siya parang bigla siya. Kumbaga yun yung way na ilabas niya yung galit niya. Siyempre, yun lang naisip niyang way para makakuha ng simpatya ng madami, di ba? Pero yun yan, siyempre, nawala na sa utak niya yung legality ng ginawa niya. Tsaka ang sabi daw kasi, may mga nagsasabi kasi na parang, sabi niya kasi parang rin daw sa family niya, parang siguro nababash siya na nag-break na nga kayo, ano pa eh, habol-habol ka pa, parang dyan. Alam mo naman kasi yung mga fans din kasi talaga minsan lang ng mga love team eh. Gaya ng mga fans ng Aldab, hanggang ngayon, may mga matatanda pa na kumakanta pa ng If we hold on together. Sila Delay Mayata yun, tsaka Gloria Mayata yun. Hindi, meron mga kumakanta ng If We Hold On Together. Tapos meron pang naniniwala na clone si Maine Mendoza sa yung talaga, clone? Grabe ang technology ng Pilipinas talaga. Maniwala ka talaga. Dinig pa dinig pa ibang bansa. Ako, fan din ako ng Aldab, pero magpakatotoo naman tayo. Diba? May mga kanya-kanya tayong Hindi feeling. lang sila, talagang Ano lang talaga? love team. Love team lang talaga. Maganda chemistry nila doon sa panahon na yun. Oo, okay ba? Tsaka, alam din naman natin. Kasi parang magkamukha sila Alvin Hindi, tsaka alam naman natin, pag tinignan mo kasi, si Alden, yung mga niligawan niya, prior niya maging kalabting si Maine Mendoza, yung mga niligawan doon. sino yan, yung sa Maria Clara and Ibarra, yung kumanta sa simbahan, yung kumanta ng Dancing Queen sa simbahan. Si Juliana. Julian San Jose. San Jose. Sabi niya, niligawan niya yun. Okay. Si Neneng B. Sino ba yun? Sam Pinto. Sam Pinto. Diba? Kung ikukumpara mo naman kay Maine, hindi naman sa pag-ano, pero mga sexy talaga. Yun yung niya, yun yung taste ni Alden. Yun yung taste niya. May curve yung gusto niya. Hindi ko naman sinasabing maganda si Maine Mendoza. Yun yung taste niya. Pero iba dun sa Itam si May. Medyo sexy yung mga naliligawan niya. Naliligaw. Tapos yung wholesome si May. Si Biancake ba yun, yung streamer? Hindi ko kilala. Yun yung mga kaya nung nililink sila, alam kong hindi naman niya talaga. Hindi sila in terms of talagang magiging sila, parang hindi. Kasi hindi yun yung type ni type ni hindi mo maalis yung type mo. Kumbaga, wala sa kahit sabi mo may kalabting ka kung ito yung type mo, alam mo in the first place kung saan ka lulugar pati. Siguro. Baka sobrang professional siguro si Alden na alam niyo love team, ayaw niyang sirain yung love team. Love team, di ba? Love team, oo. Kumbaga siguro ganun ka professional si Alden magtrabaho. Pero sinabi naman niya na syempre siguro na kasi lagi sila magkasama. Parang maalis. Na-attract. Hindi maalis yun syempre. Parang kay Ding Dong tsaka kay Marian, di ba? So yung ganun nangyari. Kay Maris naman, syempre maganda naman talaga si Maris, di ba? Mahirap naman talaga i-resist yun. Naman. Pagkatawa ka lang. Naman. Naalala ko nga yung Pag niyapos ka, malamang hindi ka makakagalaw basta-basta. Mati ko, pag niyapos ka ba ni Maris? Hindi ako mayayapos ni Maris. Hindi, bakit? May nakaharap na kagad. Sabi ko sana tignan natin kung sasabihin niya Sila kasi nasa trabaho sila, di ba? Kasama lagi. So, hirap talaga i-assist nung ganung. Hindi, tsaka yung aminin natin, tapos may mga kissing pa sila. Diba? Kaya hindi po pwedeng maging career natin ng artista eh.
Bakit? Marupok ba tayo? Hindi naman, Marupok? hindi naman sa ganun, pero ang hirap kasi na yung, hindi ko kasi kaya mag-peki ng, Emotion. ng emotion ko. Pag gusto mo nga, ayun nga. Pag bad trip ako, ano yun. Tapos pain nga. Kasi diba, artista nga. Artista Meron kasi silang- sila kaya May nila. pinag-aaralan nila yan eh. Meron silang mga workshop na ginagawa. Yung, Para makuha yung gaganunin lang ni OG Diaz na, ano nga ba yung gaganunin ni OG Diaz yung, tapos sisigaw sila ng, ang sakit na yan, basta may ganun yun parang yung workshop ni OG Diaz. Kumaga, turn mo na. Turn mo na, ikaw na. Basta alam na yung emotion mo. Naiyak, natawa. Parang malungkot. Yung tutulog agad ng duhan, wala pang ginagawa. Workshop Ganun talaga. Kasi ako, kaya ko lang talaga nung college. Ang kaya kong papel lang kung hindi puno, bato. yun lang yung inaano ko sa Uy, wag ka! Hindi, saka yung ano, Ikaw ang sa drama natin ang nakapagpaiyak sa katatawa ng picture natin. yun lang. Pero nung college, wala na Comedy. talaga. Sobrang ano na ako talaga. Lalo sa script. Talagang hindi ako magano sa script. Ay, wala. yung magaling mo. Yung kanila kung katantan. Sabi yung ano, stick ka lang sa script. Sige. Stick ka lang sa script. Bawasahin ko lang. Ayan na. Pero, siyempre, nahirap maglagay ng emotion. Pero, pag hindi ka ano, sanay. hindi naman namin sinasabi na hindi namin kaya. Lahat naman ng bagay kahit pag-aaral. Yes. Pero, Iba na ano yung lang, nila. kumbaga, hanga din ako sa, although, syempre, Siyempre, iba pa rin yung yung mga ganyan dapat, yung mga artistahin. Siyempre, tapos na drama ka ng may emotion, di ba? Oo, madadala yung mga... kasi pag pangit ka, komedyante ka. Yung drama, pag-aaralan nyo, yung mukha, nire-retoke yan. Yung pagpapatawa, mahirap din. Kala mo. Oo, yung mahirap din, lalo pag ano ka. Pero, totoo lang, Di ba? karamihan ng mga magagaling na komedyante, Okay. magaling magdrama. Oo. Tsaka may, di ba, usually mga ganun, hindi naman sana nila lahat, pero di ba may mga komedyante talaga, papatawa sila, pero deep inside, marami silang Oo, problema. problema. Yun lang yung way nila para makope yung problema Sabi mo nga, nila. di ba, ilan ba ang komedyante na nagpakamatay? Robin Williams, di ba? Oo. Pero komedyante siya, di ba? Maraming Pero Sobrang marami. titignan mo, parang ang saya-saya niya lagi kasi saya. nasusuwis. Oo, ang yaman-yaman mo. Wala ka ng palos problema sa buhay, di ba? Doon mo rin masasabi na, gaya na, Hindi pa rin. actually, itong kay Lamaris nga, tama naman na nag-statement sila na, kahit na sabihin na nating damage control, kahit pa paano, at May least, statement sila, hindi May na statement. mawawala na yung mga puro-puro. Na control talaga nila yung damage kahit pa paano. Oo. Pero the damage has been done, tapal-tapal na lang yun. pero, siguro, pero tingin ko, yung mga followings nila, ganun pa rin, susuportahan pa rin sila nun. Kasi may Oo. mga nakikita na ako na nagtatanggol na sa kanila eh. Kaya yung sabi nung iba, inimbento lang daw yung screenshot, mga ganun. Parang Hindi, sinadya. Umamin na eh. Kaya Sinadya. siyempre, ganun talaga mga fans nila pag ano. Kaya nga, Protektahan ibig nila yun. sabihin, may mga, May kampi talaga sa kanila. may kumakampi pa Oh, rin. good thing na hindi naman lahat galit sa kanila. Kasi Tsaka- may career eh. Oo, career on the line eh. Mm. Actually, meron akong barkada ko nung college na naiintindihan niya raw yung kumbaga parang pinagtatanggol niya si Maris. Oo. Kasi din siya eh. Natukso din siya. Naranasan niya. Naranasan niya. Experience-wise. Kumbaga, kasi nga naman, yung iba naman kasi kung makapang ang landi-landi nito, parang sobrang linis mo ba? Hindi ka ba nagkakaroon? Kasi totoo naman, ang hirap naman kasi talagang Resist yung mga Sa ganun. kanila, oo. Kasi sa atin madali lang eh. ang Walang nalapit eh. ang hirap i-resist pagka yung ganon. Pero Ganun yung malapit sa'yo. sa amin, walang problema yung ganon kasi wala man lalapit. Si Reggie, baka naman problema. Oo, problemado ka, Reggie. Buti na lang, kamo mas malaki sa kanya yung asawa. Wala, huwag kayo lumapit, huwag kayo lumapit. Nakita, May bantay, may bantay. Hindi, actually kasi, kung iiwas ka, sa akin na, sa experience ko, madali lang umiwas. oh, Kasi nga, ano pa lang, pace pa lang ng travel, iwasan mo na. ganun. Hindi yung nasa travel ka na, saka ka pa iiwas. Halimbawa, ito sa PPO. Alam mong nagkakaroon ng ganda sa team building.
at andun yung may gusto sa'yo, ba't kung sasama ka pa? Hindi, tsaka totoo lang. Diba? Kasi tayo mga Pilipino, tinatawag tayong risk taker. Risk taker tayo. Masyado tayo adventurous. Kumbaga, I would try. nandiyan pa lang yung temptation, layuan mo na. Oo, kaya nga. Kaya lang, totoo lang, masasabi ko rin naman na ito, sa totoo lang din. Minsan kasi, nangyayari rin talaga na, kunyari, may magka-partner kayo. Sa tagal nyo ng magka-partner, parang yung natural, normal. yung normal yan eh, yung nawawala yung romantic side nyo sa isa't isa. Oo. Na ano, parang naumay, nagkasawa na Hindi kayo. naman naumay kasi talagang yung meron tayong mga Hindi naman, sige, hindi lines. naman. Kumbaga, nagiging kampante ka na kasi doon sa lagi usual yung ginagawa na ganito. Wala nang bago. Naghanap siyempre ng bago, di ba? parang, Kumbaga, nasa inyo naman yun kung paano ka gagawa ng bago na, hindi ito yung usual na ginagawa namin, di ba? Yun yung isa din sa relationship, dapat hindi kayo stick sa ganito lang, araw-araw ganito, ganyan. tsaka Minsan dapat baguhin niyo yung nakasanayan. oh, Sana may gawin kayong ganito para hindi kayo magsawa. tsaka minsan yun nga, sabi mo nga, nagiging kampante kayo. Minsan tuloy ang nangyayari, may madalas yan mga lalaki nangyayari sa lalaki na parang, kunyari, yung babae, nire-rate nila sa ulam. Ang ganun na hindi, nangyayari. ang ako naman, ang naano ko dyan, minsan kasi, pag, kunyari, kayo mag-asawa kayo, matagal na kayo, nandyan yung babae kasi, may mga babae kasi na dinudurog yung confidence ng lalaki. So ang lalaki tuloy, kaya sinasabi ko dapat pag trabahuhan niyo talaga yung relationship niyo. Kasi minsan, yun nga, parang may mga babae kasi na parang ang nagiging nila yung confidence ng lalaki. Ngayon yung lalaki, ang nagiging boost ng confidence niya, kaya ko pang humanap ng iba. Diba? Oo. May mga gano'n. Hanapin niya yung comfort na yun doon sa iba. Pag nakita niya yun sa ibang babae, yun na yun. Kasi siyempre, hindi ginagawa sa akin ito ginagawa sa akin ito nung asawa ko, pero tapos sa kanya, hindi niya ginagawa ito. Yung babae. Ina-uplift yung confidence mo lagi. Pagdating naman sa asawa mo, lagi kang binababa yung confidence level mo. So, parang kasi yun nga yung sinasabi ko. Kaya rin pinapangaral ko na pag mag-asawa kayo, ang lalaki, hindi sila more on love, more on respect sila talaga. Kahit na hindi kayong malambing sa akin, pero iparamdam mo sa akin na nire-respeto mo. Kasi malaking bagay yun sa lalaki. Siyempre, alam mo naman, di ba mga lalaki, may tinatawag na minsan, may ego na tinatawag ng lalaki. Ayaw niya kahit paano na tatapakan. Sigaw-sigawan mo siya kunyari sa harap ng mga ibang tao. Sa side mo, ganun nangyayari sa side mo eh. Matapang ka pag nasa side ka, pero parang ipapahiya mo na ikaw yung kumokontrol dun sa family mo. Yun yung huwag nating gagawin mga babae. Although, siyempre, hindi naman maiwasan, pero siyempre, huwag palagi kasi siyempre alam mo naman, hindi maalis natin ang lalaki kasi siya yung quote-in-quote nagdadala sa Hindi naman siyempre ngayon medyo sabi nga nila modern na, ang babae, sabi nga nila, babae, kaya nang gawin ang ginagawa ng lalaki. Pero sa relationship kasi, di ba? Ayon din sa Bible, ano ba sabi sa Bible? Sabi sa Bible, head pa rin yung lalaki. Diba, yun yan. Diba, yun yung general na kautusan. Hindi naman sa minamalit mo yung babae, pero siyempre, galing na sa Bible yun, na yun yung pinaka-general rule ng family. Siyempre, lalaki pa din ang pinaka-head, diba? Ano siyempre, lalaki, kagala pa rin ng babae, diba? Pero yun nga, siyempre, way back, nagalang din ng babae ang lalaki. Iba kasi talaga yung mood swing ng babae. Naman, nandun na tayo, hindi natin maalis yun. Kaya nga, kung siguro may nuclear, may nuclear button sila, baka mamaya pag may nagkaroon sila ng kaaway agad. Magkaroon sila ng menstruation. Ang sabi naman, eto naman nabasa ko. Sabi nila, pag nagkaroon daw ng presidente na babae, walang war. Wala talagang war. Pero
maraming bansa yung hindi na nagpapansinan. Dahil, Hindi pa gano'n ng babae. Hindi naman nila kukomprontahin eh. hindi ka naman pansinin. Bala ka. Kasi tayo kasi nagkaroon tayong dalawang babaeng presidente sa Pilipinas. Meron ba? Siguro tsaka si Cory. Hindi ko masyadong... Kasi talagang... Kaya nga yun, hindi namamansin. Kasi Pag ayaw mo sa kanya, bala ka sa buhay mo. Ewan ko ba, kung kailan tayo nagkaroon ng babaeng hindi maganda masyadong takbo ng Pilipinas. Sa akin lang. In fairness naman kay Gloria Arroyo, nung time niya, doon nag-boom yung call center industry. Tama. Kasi siya yung nag-project nun eh. Salamat na si Mar Rojas daw. Mar Rojas daw yung... Pero kasi nung time na yun yung time na may mga libreng training ng call center talaga. Na supported na ni Gloria Arroyo. Actually, nakamayan ko pa yan si Gloria Arroyo. Nakamayan ko rin din yun dati sa Honda. Pumunta yan. Ang daming security sa Honda. Ang liit niya no? Nakakamayan namin yan. Ang daming yung security, ang daming tao roon. Siyempre. Nakamayan ko rin yan nung nagtatrabaho pa ako sa Honda. Mas maliit pa siya kay Reggie. Oo naman. Alam ko, balita ko. Tawag doon. Ano siya? 4'11 lang yata. Hindi ko nga makita. Hindi ko, parang less than 5 nga siya. Less than 5. Ang liit niya. Naka-heels pa eh. Nakakatuwa. Nakakatuwa, lumalapit siya. Hindi ko naman siya kakamayan, kaya lang lumapit siya doon sa tapos kakamay siya. Gumanon na siya. Natural, kumamay. Kasi presidente na siya noon. Presidente siya noon. Siyempre, presidente, hindi mo kamay yun. Inauguration ng company, nandun siya, guest siya. Okay. Ingit na ingit pa sa akin yung mga trainer namin eh. Nakamayan mo si President. Grabe, talagang sinarado yung buong Eastwood. Ang daming yung PG, presidential, PSG. PSG, President Security Group. Guard. Guard yun, di ba? So, ayun. So, balik natin kay, yun nga. Siguro, palaylo muna sila. Sila ni Palamig. Pero may project pa sila di ba? May bago, lalo na take nila. Actually, dino-joke nga yung project nila eh. Ano yung project nila? Project nila, ano ba yun? Yung, kasama niya si, samahan daw ng mga cheaters eh. Kasama kasi si... Yung action star? Yung action ba? Incognito? Yata. Yan dun siya. Pero ano ba si Maris? Oo. Ano ba siya? Kasi nakita ko lang dun sa trailer si Anthony lang. Hindi ko alam yung pinag-uusapan nyo. Hindi ako updated. Si Anthony, si Maris, si... Mareko? Sino yan? Richard Gutierrez. Nandun. Tapos si Daniel Padilla. Puro kala ko si eh. Si Ambila. Sabi nila yun basa mo lang yun. Pero... wala naman kaming pakialam dahil hindi naman kami yung karelasyon nila eh. Oo. Hindi naman siguro sila nag-cheat talaga. Kasi kasal eh. Si Richard Gutierrez. Pero Oh. nakipag-iwalay na siya, di ba? Hiwalay na sila ni asawa Hindi niya. naman natin alam kung third party talaga o something, di ba? Tsaka, Si Daniel Padilla na ipag-iwalay naman, hindi naman alam kung third party talaga. maliit yung Yung, kasi yun yung maliit yun yung kumalat eh. Maliit daw. Maliit daw. yung malitang Yung height. yung height niya. Kasi hindi naman natin alam talaga yung ng hiwalayan nila. Kasi alam ko, iba-iba ang reason kay Daniel eh. Alam ko iba reason kay Daniel. Iba rin ang reason kay Richard. Iba din. Hindi siya third party. Alam ko, close kami. Pero alam ko iba. Magkaiba yung... Hindi, third party rin. Pinalabas na nila pero may mas malalim. Yung kay Richard, third party, mother-in-law. Mother-in-law. Hindi third party yun. Third party yun. Third family. Third party, hindi siya kasama dapat dun sa pamilya na yun. Third degree pala yun, third degree. yun yung problema ni kay Hindi maalis. Third slumber. Mas kay Daniel naman, iba din. Problema. Yung Pero yun nga, tsaka hindi naman sila po pwedeng maging dahil sila eh, celebrity sila eh. Talagang kakalat at lalabas. Di ba nga noon, dati? Public figure. Dati di ba tangging kabatayan pa nga na si Soren at si Carmina? Oo. Pero bigyan lumabas. Pumunta sa Amerika para mag-aral. Mag-aral maging nanay.
Di ba? Pero ngayon, di ba sila na niya? Ngayon, May anak na, dalawa. Kambal pa. Malaki na yung anak nila. Dalagang binata. Kambal yun, di ba? Kambal pa yung anak ko. Parang sila agad tsaka sila Shirley. Parehas kambal din ang anak, di ba? Ganun talaga, kumbaga. Hindi naman natin kasi kahit naman na celebrity sila, meron pa rin silang personal na buhay talaga na hindi natin totoo lang naasar nga raw si Janice de Belen. Kanino? Kasi kasama yung anak niya dun sa palabas. Dun sa Incognito. Dito na kung pangalan ng anak niya. Basta yung yung anak niya. Magaling na artista din yun. Di ba yun nga, sinasabi puro cheaters daw yung nandun. Wala naman silang maibato dun sa anak ni Janice de Belen. Ang sinabi, anak daw ng cheater. Kasi cheater pangalan nito? Anak ba niya kaya niyon? Kay, Jan Estrada. Estrada. Okay. Pero, bakit mo ibabato yung putik na yun dun sa taong wala namang kinalaman? Hindi naman siya direct. Diba? Victim pa nga siya, di ba? Kung natutusin. Minsan kasi yung mga netizen natin, wala na kayong wala nang humanity. Yep. Wala na yung humanity. Kung makabash kay Maris, kala mo nakapakalinis. Yep. Maraming nga nagbabash sa kanya yung mga rin eh. Yung mga nambabash na iba, kala mo hindi ko naman alam na may mga kabit din. Kaya nga eh. So, yung mga nagpo-post sa social media na pagbabash, tingin mo na kayo sa salamin. Oo. Sabi nga ng Bini, salamin. Grabe, mahal ticket nila. Pero sold out. Ganun talaga. Kasi, sabi nga, strike while the iron is hot. Kumbaga, kahit naman ako, kung magpa-viral tayo, maniningil na tayo, syempre, di ba? Kapapapicture. Yun, anak niya, anak ni, si Kyla Estrada, anak ni Janice, yan. Kasama yung sa Incognito, si Kyla. Diba? Para kasing, ang Estrada. unfair naman na yung kasalanan ng tatay niya. Pagbabato doon sa anak. Siyempre, hindi naman tama yun. Diba? Tsaka, nagbago na si Jan. Yata. Hindi na ganun yung kanyang... Si Rigor? Rigor. Hindi ko kilala. Rigor. Siya din yun. Si Jan Estrada. Si Rigor sa Batang Quiapo. Siya si Rigor. Hindi ko napapanood kasi yung Batang Quiapo. Hindi naman din ako nanonood. Pero viral kasi nagba-viral sila. Rigor, ang lechon. Hindi ako makarelate Sabi niya yung kabit niya doon. Kasi di ba ang asawa niya doon si Cherry Pie? Si Marites. Tapos ang naging kabit. Actually hindi ako nanonood pero syempre sa dami ng feeds. Makikita mo talaga. Pero in fairness, magaling din naman kasi talaga siyang umacting. Si Jan, kasi ang laking lalaki, pero marunong mag-drama eh. Drama, hindi siya, action, comedy, okay nga siya, di ba? Sobrang galing niya mag-drama, di ba? Napakulit siya dati sa, sa nahiya, nag-joke siya ng bomba. Yun. Pero yun, naalala ko lang sa kanya. Magaling siyang actor. Kasi napaka-versatile niya eh. Hindi yung como action ka, like sika-sika. Kaya niyang gawin lang yung mga comedy, action, marunong drama. Marunong siyang magalit. So, i-cut na lang natin ito. Yun nga, yung kay Maris tsaka kay Anthony, sana maayos nyo pa yung career nyo. Doon kay Jam, sana makamove on ka na. Yes. You deserve better. Doon sa dalawa naman, kumbaga, legality, alam ko lamang kayo, pero sana, be human naman na huwag nyo nang kasuhan si Jam. Kasi, alam din naman natin na hindi naman ganun kalinis yung konsensya nyo doon. Ngayon, we understand kasi ganyan talaga. Kung, sabi nga di ba, kung may divorce nga lang sa Pilipinas kung ayaw nyo na, mas mabuti pang maghiwalay na kayo kasi naman pagpilitan nyo. Kasama kayo pero parang wala naman. Kay parang Rico, idol pa rin kita sa lagi ko pa rin pinatutug yung balisong na kanta mo. Balisong. yung kanta niya ngayon na trending yung wag mong aminin ang... Yung bagong kanta? Yung kanta ni Rico. Parang wag mong aminin daw Maris. Ganito nga Rico, minsan umaaraw, umuulan. Pero yun yung sadyang ganyan.
ngayon nga, yun nga, parang siguro yun lang din, talagang may time talaga na ganyan. Hindi mo talaga makokontrol. Emotions yan eh. Kung talagang ano, Saktan kasi na- si Jam. na na-fall sila sa isa't isa, Oo. we don't, ano naman, wag naman nating tawag doon, i-highlight yung buhay nila sa isang mali na nagawa nila. Oo. Diba? Kasi, malay mo, may mga nagawa naman silang tama siguro na, ano, diba? So, yun lang siguro, and, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.